Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eh di ba nga sabi ni Doc Luke, missing in action si Zoe whole day sa Apex? Di ba nga wala doon nung pinuntahan niya? Sisinungaling sa akin si Zoe. Dinalaw nga nila Nurse Karen at Nurse Evan itong si Annalyn dito sa East Ridge. At dito nalaman ni Annalyn na sinabi daw dito ni Dr. Antonio Locke sa kanila na missing in action daw itong si Zoe sa Apex. Kaya nung pinuntahan daw ni Dr. Antonio itong si Zoe ay wala nga daw ito sa Apex. At dito nga nalaman ni Annalyn na nagsisinungaling nga itong si Zoe. At lalong pinapalala ni Zoe ang hinala dito ni Annalyn na may kinalaman itong si Zoe sa pagkawala ni Don Pepe at baka magkasabwat pa nga ang mga ito nitong si Moira at ito nga si Zoe. Kaya dito sinabi ni Annalyn sa kanyang mga kaibigan na kinakailangan nga daw nilang mahanap itong si Don Pepe at makukuha ng ebidensya laban dito kay Zoe at Moira. Kaya agad din na ipinaalam ni Annalyn dito sa kanyang ina na may kinalaman daw talaga itong si Zoe sa pagkawala ni Don Pepe. At ang payo naman dito ni Lynette kay Annalyn na kung sakali daw na may kinalaman itong si Zoe sa nangyari nga dito kay Don Pepe ay dapat mag-ingat daw itong si Annalyn, baka daw ay mapahamak nga ito. At agad naman na naikwento ni Lynette dito kina Aling Susan at Diyosa ang tungkol sa kanyang mga nalaman na pinadukot daw di umano itong si Don Pepe at bigla nga itong nawawala at hindi nga natuloy ito sa US. At nagulat naman ang husto itong si Chang Susan at itong ang si Diyosa. At ang kasunod nito, agad na tinawagan ni Carlos Benitez itong si Moira at kinumpronta na kung bakit nagawa niyang ipadukot itong si Don Pepe. Dapat hinayaan na lamang daw ito na makaalis papuntang US. At ang masaklap dahil dinamay pa daw di umano ni Moira ang anak ni Carlos na si Zoe. At dito naman nagalit itong si Moira at agad din na tinawagan itong si Zoe at kinumpronta na kung bakit daw nagsumbong pa itong si Zoe kay Carlos at inamin ang ginawa ngang krimen ni Moira. Baka magsumbong pa itong si Carlos sa mga pulis at mapahamak sila. At dito nga na sinabi ni Moira kay Zoe na dapat ipaligpit na daw talaga niya ang matanda nang sa ganon ay hindi na siya mahanapan ng ebidensya sa nangyari nga dito kay Don Pepe. At hindi naman sumang-ayon itong si Zoe at dito niya sinumbatan ng kanyang ina na sana hindi na lang daw niya ito tinulungan at pinabayaan na lamang. At gumanti naman itong si Moira kay Zoe at sinabi na walang utang na loob daw itong si Zoe sa kanya. At dito nga na hindi na nag-aksaya ng panahon itong sina Annalyn at ng kanyang mga kaibigan. Kinakailangan na nga nilang umaksyon at hanapin ngayon itong si Don Pepe. At agad ngang napansin dito ni Annalyn itong pulis na kanilang nakita doon sa hotel na tinutuluyan ni Moira. At ito ang kanilang naisip na balak nilang sundan. At dito nga nasundan nila at bumulagta kay Annalyn ang katawan nga dito ni Don Pepe na may tama nga ito at malubha. At agad naman na sinasakluluhan agad ni Annalyn at Nurse Karen. At dito na sinabi ni Annalyn kay Nurse Karen na kinakailangan daw nila agad matawagan itong si Giselle nang sa ganun ay makapadala agad ito ng rescue at matulungan itong si Don Pepe. At labis naman nagulat ng husto itong si Giselle nang makatanggap ng tawag dito nga kay Nurse Karen at sinabi na natagpuan na nga nila itong si Don Pepe dito sa bakanting lote o bodega. Kaya naman hindi na rin nag-aksaya ng panahon itong si Giselle na puntahan agad itong sina Annalyn at itong ang si Nurse Karen at agad nagdala ng tulong dahil kinakailangan maisugod sa ospital itong si Don Pepe bago mahuli ang lahat. Yan ang ating abangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap.